May tanong ka ba sa batas? Siya po ang bahala riyan. Ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Ay, hello Maris. Nako, minsan ang pagtulong nakakasama pa. Nakakalungkot nga ang balita. Isang nurse ang patay matapos barilin ng rider na kanyang tinulungan. Naawa raw ang nurse kaya nilapitan para tulungan ng rider na sumemplang. Patay din ang isa pang residente na lumabas matapos sumigaw ng tulong ang isang witness. Napag-alamang galing sa inuman ang rider na namaril. So ano ba ang kahahantungan ng kasong to? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Oh my gosh, attorney! Ang sakit naman sa puso nito. Oo nga, totoo yan. Tumulong na nga, napahamak pa siya. Diyos ko po, posible bang mas mabigat ang maging kaso kung ganito yung sitwasyon, attorney? Well, ito ang sagot dyan. Di ba? Walang utang na loob. Ito talagang isang pagkakataon na mali talaga ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob at maaari talagang pagbayaran to. At ang pagbayad dito ay sa paraan na paghaba ng panahon na makukulong kung mahatulang guilty sa krimen ng pagpatay ng tao. Ito ay dahil sa ilalim ng Article 14, Paragraph 4 ng Revised Penal Code, ang obvious ungratefulness or yung talagang walang utang na loob nga ay isang tinatawag na aggravating circumstance. Kapag sinabi nating aggravating circumstance, magpapabigat sa penalty ng isang kaso. So halimbawa, kung ang krimen ay murder at ang penalty na kulong para sa murder ay reclusion perpetua or 20 years and 1 day to 40 years, dahil sa pagkawalang utang na loob na to, ang penalty ay ang maximum na 40 years imbis na 20 years lamang. Or kung ang kaso ay homicide na ang penalty ay reclusion temporal na ang duration ay 12 years and 1 day to 20 years, yung aggravating circumstance yan malamang ay penalty ay ang maximum o magiging 20 years ang kulong. So sabi nga nila, hindi naman lahat ng utang na loob ay dapat bayaran, pero sa mga kaso na nagmamagandang loob na sa inyo, huwag naman suklian ng pananakit at paghihirap. Tama ka, attorney. Ang ganda ng sinabi mo. Huwag kayong, walang utang na loob. Correct. Yeah. Oh, ikaw ang magalit para sa akin. Ano ba yan? Ha? Hindi, pero ito, attorney, baka naman po dahil dito matakot na lalo yung iba na basta-basta na lang tumulong, no? May malalabag po bang batas kung hindi ka tumulong sa nakita mo, halimbawa, aksidente o nangangailangan ng tulong? Meron po ba? Hindi naman pinarurusahan ng mga hindi tumutulong sa lahat ng pagkakataon. Magkakaroon lamang ng kaso sa mga sumusunod. Number 1, kung hindi nyo tutulungan ng isang tao na wounded or in danger of dying in an uninhabited place. Kung kaya nyo namang tulungan na hindi naman kayo masasaktan, pero dapat kayo ay tumulong. Pero ang requirement nga, uninhabited place, wala nang ibang tutulong dahil wala nang ibang tao kundi kayo. Yon dapat nyong tulungan yon. Pangalawa, kung makahanap kayo ng batang nawawala or abandoned na under 7 years of age at hindi nyo tinulungan, makabalik sa pamilya or dalhin sa otoridad or dalhin to a safe place, ito din, maaari kayong makasuhan. At pangatlo, kung meron kayong nasugatan o nasaktan by way of an accident, magkakaroon kayo ng criminal liability for not helping. Kung kasalanan ninyo, hindi nyo naman dapat abandonahin ang sarili nyong biktima. Kaya ang tawag nga dito, abandonment of one's own victim. Pero hindi naman porkit hindi kayo papaparusahan, ay hindi na kayo po tutulong. Kung sa palagay ninyo ay may nasasaktan o may krimen na naganap sa kapitbahay, huwag maging deadma. Bawal ang maging deadma. I-report sa police o sa local social welfare officer para naman maimbestiga at masave ang mga biktima na ito. So sa mga usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan po ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.